Sa pagpapatuloy ng kwento, tumingin kay So, na nakahandusay sa lupa, tinanong ni Gojen kung ayos lang siya at kung maaari ba silang maging team members habang siya ay bumangon at nilulunok ang recovery medicine. Pagkatapos lunokin ang gamot, lumingon si So sa kanya, sinabihan siyang umalis at maghanap na lang ng iba. Gayunpaman, nagrereklamo si Gojen na gusto niya si So, kinokonsidera ang ibang mga trainees bilang mga boring na mga extra character. Kinuha ang espada ni So mula sa mga damo, sinabi niya na ang ibang mga trainee ay walang anumang kakaibang katangian o kwento at walang gustong maging main character kasama niya. Sa puntong yun, ibinato niya ang kanyang espada patungo sa kanya, na nagsasabi na dapat silang bumuo ng isang team. Samantala, patuloy na tumatakbo si Yujun habang nagtatago gamit ang kanyang stealth technique at iniisip na kailangan niyang alisin ang mga witness, ngunit pareho silang napakalakas. Nakita niya ang mga member ng kanyang team na naghahanap sa kanya sa kagubatan, iniisip niya na kailangan niyang maging mas malakas sa pamamagitan ng mga pagpatay at siya'y ngumiti. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas siya, tinatawag ang kanyang mga kasama, na nagpapagaan sa kanilang pakiramdam nang makita siyang buhay. Sinabi ng isa sa mga miyembro ng kanyang team na nakita nila ang bangkay ng isang tao sa kagubatan na pinatay ng iba. Sa pagsasabing nakakita rin sila ng isang kriminal, bigla siyang napaupo sa lupa, na ikinabahala ng mga ito tungkol sa kanyang kapakanan. Paglapit sa kanya, tinanong nila kung ayos lang siya, na nagsasabi na maaari nilang pagalingin siya sa kanilang kakayahan. Bilang tugon, tumingala siya na may ngiti sa kanyang mukha at inilabas ang kanyang espada, pinatay lahat sila sa isang slash. Habang nakahandusay ang kanilang mga bangkay sa lupa, inactivate ni Yujun ang kanyang impulse murder at nagsimulang mag-extort ng mga stats ng kanyang mga kasama. Bilang resulta ng kanyang malupit na mga gawa, ang divine being na nagtataglay sa kanya ay nasiyahan at nagbigay sa kanya ng isang blade necklace. Ang kwintas na ito ay nagpapataas ng kanyang lakas ng 10% na ikinagulat niya. Sa pag-iisip na tiyak na mapapatay niya si So ng ganoong kapangyarihan, nagpapasalamat siya sa divine being. Gayunpaman, sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang pagtaas ng enerhiya ng tubig sa mga nakapaligid na lugar, at nagsisimula itong umulan, na bumababa sa kanyang mga istatistika ng 10%. Gayunpaman, ang banal na nilalang ay nagsasabi sa kanya na huwag mag-alala, na nagsasabi na ang katangian ni So ay apoy din, hihina din ang kanyang kakayahan dahil sa ulan, na nagpapagaan sa kanyang pakiramdam. Iniisip niya na kailangan niyang hanapin si So bago pa bumuhos ang malakas na ulan. Samantala, sa ibang bahagi ng kagubatan, masigasig na pinalakas ni So ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagpuputol ng mga puno gamit ang kanyang espada na may gustong ipakitang kakayahan. Nang siya ay may naiwan pang isang puno na puputulin, lumapit si Yujun. Habang siya ay nakatayo, nakatalikod kay Yujun at sinasabing isang puno na lang ang natitira upang putulin, biglang naglunsad ng pag-atake si Yujun, na hinarangan niya ng kanyang espada. Nakaramdam ng pagkagulat si So sa kung paano niya hinarangan ang pag-atake. Tinitigan siya ni Yujun habang sinasabing napakahina niya para lumaban sa kanya. Habang patuloy na hinaharangan ni So ang mga pag-atake ni Yujun, iniisip ni Yujun na mas kaunting buhay lang sana ang papatayin kung alam niya lang ang tungkol sa kahinaan ni So. Sinasabi kung gaano siya kahina at kung saan nagpunta ang kanyang kasamahan, sinabi ni Yujun na ang paglalakad sa kagubatan ng mag-isa ay parang nagmamakaawan na patayin siya. Gayunpaman, bilang tugon, si So ay nananatiling tahimik, na may pagngiti na nakakalito para kay Yujun. Biglang naramdaman ni Yujun ang napakalaking lakas ng enerhiya mula kay So, na ikinagulat niya. Kasunod nun, ang flame attribute ni So ay nag-change sa water attribute, na nagbibigay sa kanya ng dagdag na power boost dahil sa ulan, na nagpapabalik sa kanyang mga normal stats. Sa patuloy na pagtaas ng enerhiya ng tubig sa paligid, patuloy na tumataas din ang mga stats ni So habang patuloy na bumababa ang mga istatistika ni Yujun dahil sa ulan. Sa pag-iisip na inaasahan niyang mahina si So, tumawag si Yujun sa Divine Being, sinisisi sila sa pagbibigay ng maling impormasyon tungkol sa katangian ni So. Nang marinig ito, tinanong ni So kung ipinaalam ni Nachel kay Yujun ang tungkol sa kanyang mga katangian. Ito ay naging sanhi ng panginginig at pagkatakot ni Yujun, habang pinayuhan siya ni Nachel na huwag magpaloko kay So sa kasinungalingan. Tinitiyak sa kanya ng Divine Being na tiyak na mas malakas siya kaysa kay So, kahit na may paghihigpit sa kanyang ability,
nagudyok ito ng isang kislap ng pag-asa at lakas upang hindi umatras. Sa pagsasabing hindi niya alam kung paano nabago ni So ang kanyang katangian, gumawa ng isang malakas na strike si Yujun kay So na nagpasira sa kanyang espada, na ikinagulat ni So. Sa pagsasabing mas malakas pa rin siya kumpara kay So, itinulak siya ni Yujun sa sobrang lakas at bumangga sa nag-iisang punong naiwan sa likuran niya. Mabilis na sumugod, ipinwesto ni Yujun ang kanyang espada sa mukha ni So, na sinasabing masaya siya, habang tumatagal na bubunyag ang balak niyang patayin din ang lahat ng miyembro ng team niya. Dahil doon, hahampasin na sana niya ng espada sa leeg si So, ngunit bago niya magawa iyon, kumuha si So ng sanga ng puno at tinusok ito sa kanyang katawan. Sa pagtalsak ng dugo sa kanyang katawan, si Yujun ay bumagsak sa lupa, na nagsasabi kung paano nailunsad ang gayong pag-atake sa pamamagitan lamang ng isang sanga ng isang puno. Bilang tugon, ibinunyag ni So na ito ay hindi isang sanga ng puno kundi isang sandata, na nagdulot kay Yujun at napagtanto ang bigat ng kanyang kalagayan. Isinasaalang-alang na hindi niya kayang labanan si So sa ganoong kalagayan, nakiusap si Yujun kay Nachel ng tulong, ngunit sinabi ni So na huli na ang lahat. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang Divine Being ay pinutol ang koneksyon nito sa kanya, iniwan siyang haharapin ang kamatayang mag-isa. Sa mismong sandaling iyon, itinutok ni So ang sandata sa puso ni Yujun, at tinapos ang kanyang buhay. Iniharap ang kanyang kamay, ipinahayag ni So na mayroon din siyang kapangyarihan na magagamit lamang pagkatapos siyang patayin at inactivate ang kanyang Destiny Stealing. Kinabukasan, habang patuloy na nangangaso si So sa mga halimaw sa loob ng kagubatan, naisip niya na ang mga kita mula sa Demon Realm ay higit pa sa inaasahan niya. Naaalala niya ang paghahanap sa Lightning Struck 7 branch na espada na isang tertiary draconic grade, na hinanap niya ito sa buong lugar, pinutol lahat ng puno para lang mahanap, at naglagay pa ng kahoy sa puno. Kasabay nito, nakatanggap din siya ng stealth technique mula kay Yujun at nag-level up sa kanyang Destiny class. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng iyon, hindi niya maalis ang takot na mawala ang lahat ng kanyang mga kasama dahil sa kanyang malas at sinisisi siya sa kanilang pagkamatay. Habang iniisip niya iyon, may tumawag sa kanya, at lumingon siya, nakita si Gojan, na nagtatanong kung bakit niya pinatay ang mahihinang halimaw na ito sa halip na si Yujun. Bilang tugon, tinanong ni So kung ano ang ginagawa niya dito sa halip na bantayan ang mga pintuan ng pang-apat na rehiyon. Naaalala niya na noong iminungkahi ni Gojan na bumuo ng isang team, galit niyang inilagay ang kanyang espada sa kanyang leeg, sinabi na siya ang dahilan kung bakit nakatakas ang murderer. Bilang tugon, nag-alok si Gojan na ibabalik niya si Yujun, tinanong kung ano ang dapat niyang gawin para magtiwala siya sa kanya. Nang marinig iyon, naisip ni So na inaasahan niyang magiging ganon ang eksena mula nang namatay si Qian at nagpas siyang gamitin siya bilang pantakip. Sa ginawang desisyong ito, inalis ni So ang kanyang espada sa leeg ni Gojan, inutusan siyang sumunod sa kanyang mga utos, at pumayag si Gojan, nagtatanong kung ano ang susunod niyang gagawin. Pagkatapos nito, sinabihan siya ni So na kunin ang kanyang mapa, at sumunod siya, ipinapakita ang kanyang mapa sa kanya. Itinuro ang isang exit na matatagpuan sa isang partikular na rehiyon, inutusan siya ni So na pumunta at magbantay doon upang hindi makatakas si Yujun. Sa pag-alala sa tungkuling iyon, sinabi ni Gojan na naghintay siya doon ng ilang araw ngunit wala siyang narinig na anuman mula sa kanila, kaya pumunta siya upang tingnan kung natapos na ni So ang kanyang laban. Sumagot si So na hindi rin niya mahanap si Yujun, at nakatuon siya sa kanyang misyon at nangongolekta ng mga spirit pearls, sa pag-aasyum na nakatakas si Yujun. Gayunpaman, tumanggi si Gojan na maniwala sa kanya, naghinala na pinatay ni So si Yujun at kinuha ang kanyang mga ability. Bilang tugon, ipinaliwanag ni So na ang blade necklace na isinusuot niya ay ibinigay sa kanya ng isang divine being, at binili niya ang espada sa isang shop, hinimok si Gojan na huwag nang gumawa ng kwento. Sa pagharap kay So, sinubukan ni Gojan na ipaliwanag na kung talagang pinatay ni So si Yujun, maaari siyang magtapat sa kanya bilang sila ay nasa parehong panig. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagsimulang maglakad palayo si So, iginiit na hindi niya pinatay si Yujun at sinabi kay Gojan na itigil ang pagpapanggap na magkaibigan sila. Bilang tugon, tumayo si Gojan upang mangolekta ng mga spirit pearls para sa kanya. Ipinahayag na si So ang unang nakakumpleto sa raid sa pagkakataong ito, at lumayo. Sa sandaling iyon,
kumpleto na ang bilang ng 1,000 perlas para kay So, na nagpapahintulot sa kanya na matagumpay na natapos ang Room of Sword Forest, isang gawain na itinuturing niyang perpekto. Matapos makumplito ang silid at habang siya ay bumalik sa training facility, nagsimula ang kambal na kapatid upang hilingin na kunin sila bilang kanyang mga estudyante, muling tinawag siya bilang master. Gayunpaman, tumanggi siyang turuan sila, na nag-udyok sa kanila na tanungin kung bakit ayaw silang turuan sa kabila ng sila ay biniyayaan ng mga divine beings, na ikinagulat ni So. Sa pagtingin sa kanila, isinaaktibo niya ang kanyang destiny detection, habang ipinahayag ni Gyo na biniyayaan siya ng Girl of the Moon and Hunt. Samantala, ibinunyag ni Bum na siya ay biniyayaan din ng bowstring imbued by sunlight, na pagtanto ni So na pinag-uusapan nila sina Apollo at Artemis. Siya ay tumugon sa kanila sa pamamagitan ng pagngiti at sinasabi na ang mga divine beings ay perpekto para sa kanilang attribute, na nag-udyok sa kanila na tanungin kung kukunin niya sila bilang kanyang mga estudyante sa mga kasong iyon. Bilang tugon, sinabihan sila ni So na tanungin ito sa kanilang mga divine beings sa halip na magulat sa kanya, habang tinatanong nila kung anong divine beings ang nabiyayaan siya. Inihayag ni So na hindi siya nabiyayaan ng sinuman sa kanila, na nag-udyok sa kanila na magtanong kung bakit, at inihayag niya na wala sa kanila ang nag-alok nito sa kanya. Nang marinig iyon, nagtanong si Bum kung hindi siya nabiyayaan ni Zeus, ang ama ng divine beings at ng sangkatauhan. Ipinahayag niya na ang mga taong pinagpala ng mga divine beings ng may same faction, ito ay magdudulot ng synergy effect. Habang siya ay nagsasalita pa, inilagay ni Gyo ang kanyang kamay sa kanyang bibig at mabilis na nag-change topic, nagtatanong kung hindi siya interesado sa mga divine blessings katulad ng kay Sua. Bilang tugon, sumang-ayon siya, na nagsasabi na hindi niya nilayo na tanggapin ang mga ito sa sandaling yun at ayaw niya rin maging isang mentor. Nang marinig ang sinabi ni So, ang isa sa kanila ay nabigla at nag-iisip kung may dahilan ba si So na hindi gusto ang divine blessings, habang si So ay nagpatuloy sa pagsasabi sa kanila ang tungkol sa kanyang desisyon. Bigla silang nakarinig ng isang boses at tumingin sa isang tabi, nakita nila ang isang tao na itinapon sa labas ng gate ng unang silid, na ikinagulat nila. Dinala siya malapit sa totem pole, tinanong ni So kung ayos lang siya, at sinabi niyang oo, na ipinaunawa sa kanila na nahihirapan pa rin siyang talunin ng mga halimaw. Huminga ng malalim, sinabi niya na nakakaramdam pa rin siya ng takot sa tuwing kaharap niya ang mga halimaw na iyon. Habang nadidismaya siya sa kanyang kahinaan sa kabila ng awakening, ngumiti si So, na itinuturing na ito ang perfect timing. Tinawag siya, tinanong ni So kung gusto niya ng tulong sa raid, na ikinagulat ng tao. Nang marinig ang tungkol doon, ipinahayag din ng mga kambal ang kanilang pagnanais na samahan sila, ngunit sinabihan sila ni So na sila'y umalis at manghunt muna, na nagsasabi na siya ang magpapasya kung kukunin sila o hindi kung makikinig sila sa kanya. Nang marinig iyon, masaya silang umalis habang ang tao ay nagtatanong kung hindi ito magiging labis na pasanin para sa kay So. Bilang tugon, ngumiti si So, iniisip na hindi ito pabigat para sa kanya at siya ay nagpaplano lamang na kopyahin ang ginawa ni Gojen sa kanyang nakaraang buhay. Sa pag-iisip na iyon, lumingon siya kay Johan, ang pangalan ng tao, at sinabi na dapat lamang magtulungan sila, na nagpapabilib kay Johan sa mga iniisip ni So. At dito muna matatapos ang ating recap, huwag kalimutan ang mag-subscribe para mas updated sa ating bagong i-upload na video. Maraming salamat!